Hallelujah. Praise God. Tumayo tayong lahat mga kapatid. Praise the Lord. Muli tayong manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, muli po kaming nagpapasalamat sa pagkakataong ito na muli po ang iyong mga lingkod ay patuloy po Diyos na pinagkakalooban mo ng kalakasan, Panginoon, sa aming mga pisikal na katawan upang kami, O Diyos, ay makarating sa lugar na ito upang kami, Panginoon, ay makapagbalik ng papuri, pasasalamat sa kadakilaan mo sa buhay namin. Muli, Panginoon, kami po ay darako sa aming pong pag-aaral ng iyong mga salita. Dalangin po namin na ang mga bagay na aming maririnig ay patuloy po na maipaunawa mo sa lahat. At patuloy ka, Panginoon, na magbigay sa amin ng karunungan, O Diyos, na nagmumula sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah. Sa pagkakataong ito na muli kami ay makakapakinig ng iyong salita. Hallelujah. Gaya po ng salita mo na narinig namin, Panginoon, sa aming devotion, na kung kami, Panginoon, ay susunod sa iyo, kailanman kami ay hindi lalakad sa kadiliman. Kaya, Panginoon, nawa ang iyong mga salita ay magsilbing liwanag sa aming mga landas at tanglaw, Panginoon, sa araw-araw ng aming buhay. Marami pong salamat. We give you all the glory. In Jesus' name we pray, and everybody say Amen. Praise God. Paupo na tayo, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Mapalad po yung mga maagang dumating sapagkat Amen. Yung mga maaga, pinagpapala ng Panginoon. Everybody say Amen. Praise the Lord. At nangangahulugan lang na kapag maaga tayo sa church, ay gaya ng mga napag-aaralan natin, yung mga bagay na tawag dito, naunawaan natin, mga kapatid, praise God, ay nagiging priority natin to sa buhay natin. Kaya this morning, mga kapatid, as we continue to study the Apostolic Church, mga kapatid, ay patuloy po tayo na matututo, mga kapatid, sa mga bagay na ito na ating pinag-aaralan. So, ano po yung mga bagay na naunawaan natin, mga kapatid, sa mga last few weeks ng ating mga pag-aaral? Ay, amen, alam ko marami na kayo natutunan. Di ba, Sister Juliet, Sister Yoli, marami na kayo natutunan. Praise God. Hallelujah. Okay, so patuloy po tayo na matututo sa mga salita ng ating Panginoon. Amen. So, dito po, sa unang pag-aaral natin sa lesson ito, mga kapatid, ay naunawaan po natin yung tinatawag na powerful. Forceful means powerful. Revelation of Lordship ni Jesus Christ. Okay? So, ang church ay natatag sa pamamagitan ng revelation. Amen. At kung saan, mga kapatid, ito yung dapat na maunawaan po natin na ang totoong church, mga kapatid, ay it was revealed sa pamamagitan, mga kapatid, ni Pedro. Inihayag sa kanya, mga kapatid, yung church na itatayo ng ating Panginoon. Amen. So paano nangyari po yon? Bago po sinabi ng Panginoon yung pagtatayo ng kanyang iglesia, ay nahayag muna, mga kapatid, kay Pedro kung sino si Jesus Christ. Amen po ba? Okay? Nagtanong ang Panginoon, di ba? Nagtanong ang Panginoon at ang tanong niya, tinatanong niya ang kanyang mga disciples patungkol sa mga tao sa paligid nila kung ano ba ang pagkakakilala nila kay Jesus. Amen ba, mga kapatid? Iba-iba po yung pagkakakilala ng mga tao sa ating Panginoong Jesus, mga kapatid. Subalit, amen, nung tinanong po ng Panginoon, amen, yung kanyang mga disciple, isa po yung naglakas ng loob na nagsalita at nagpahayag kung ano ang pagkakilala niya kay Jesus.
Wala hong pagkakaiba, mga kapatid. Sa panahon natin ngayon, kung tayo ay tatanungin ng ating Panginoon, sino ba siya sa iyo? Ano ba ang pagkakakilala mo sa Kanya? Kasi nakabase, mga kapatid, sa pagkakakilala natin kay Jesus, kung tayo baga, mga kapatid, ay totoong iglesia ng ating Panginoon. Kasi kapag si Jesus hindi tama yung pagkakaunawa mo at pagkakakilala mo sa Kanya, hindi ka totoong iglesia ng Panginoon. You are not the true church. Amen. Or body of Christ, mga kapatid. Amen. So, ang sabi, mga kapatid, ni Pedro, kung babasahin po natin yan, mga kapatid, sa Matthew chapter 16. Amen. Tingnan po natin yung sinasabi ng Matthew. Kung may Bible kayo, bukas po tayo ng Bible. Matthew chapter 16. Tingnan natin, ha? Simulan natin doon sa pagtatanong ng ating Panginoon. Hallelujah. Sa verse 13 ng Matthew chapter 16, ay ganito po, mga kapatid. Yung senaryo, when Jesus came to the region of Caesarea Philippi, He asked His disciples. Ang tinanong niya, mga kapatid, yung kanyang mga disciples. Okay? Ibig sabihin, ang kausap ng Panginoon, hindi lang isa. Okay? Ang kausap ng ating Panginoon, mga kapatid, ay yung kabuuan, yung kanyang 12 disciples, mga kapatid. Okay? So dito, tandaan natin, ang tawag ng Panginoon sa mga taong nanampalataya sa Kanya ay disciple. Amen? Hindi po member. Okay? But disciple. Praise God. Kaya kung tatawagin kayo sa tamang katawagan, kung anong tawag sa inyo, kayo ay disciple ng ating Panginoon. You are a disciple. Okay? Praise God. Okay. So, dito, mga kapatid, anong sabi, mga kapatid? Who do people say that the Son of Man is? Okay, anong ginamit? Son of Man. Okay? Yung Son of Man, isa po sa tinatawag na messianic title. Okay? Son of Man, anak ng tao. Okay? Praise God. So dito, ang sabi, mga kapatid, ng mga disciple, they replied. Ibig sabihin, maaaring isa sa kanila ay sabi kung ano-ano ba yung mga tao na nagsasabi kung sino si Jesus. Okay? They replied. Some say, John the Baptist. Ang sabi ng ilan, siya si John the Baptist. Okay? Now, sabi naman, some say Elijah. Okay? And others say Jeremiah or one of the other prophets. Yan po yung mga tinatawag na pananaw ng ibang mga tao. Ibig sabihin, saan galing yung information na yon na hinihingi ng Panginoon? Okay? Galing yon sa mga tao po sa labas. Iba-iba po yung kanilang paniniwala. Wala akong pagkakaiba sa panahon natin ngayon. Ganon pa rin po yung panahon natin ngayon. Iba-iba ang paniniwala nila patungkol kay Jesus Christ, mga kapatid. Makaka-encounter po kayo niyan. Okay? Madalas po, mga kapatid, yung mga taong may pagkakakilala kay Kristo,
Mga kapatid, malalaki yung mga templo, pero ang pagkakilala kay Kristo ay tao lang. Opo, yan po yung pagkakakilala. Okay? Ang iba naman, maliit na Diyos kasi may mas malaki. Ang iba naman, okay, hindi na lumaki. At hanggang ngayon, nakapako pa rin sa krus. Yun yung pagkakakilala ng iba't ibang mga tao, mga kapatid, ano? Praise God. Ngayon, ang sabi ng iba ay isa sa mga propeta. Ano bang religion na naniniwala sila na propeta lang si Jesus? Yung mga Mormon, mga kapatid. Okay, ang kanilang paniniwala kay Jesus ay isang propeta lamang. So, yung mga information na yon, mga kapatid, hindi lang sa panahon ngayon nag-e-exist. Kasi during the time of Jesus Christ, meron na pong pagkakaiba't ibang paniniwala ang tao patungkol kay Jesus. Okay? Ngayon, mga kapatid, ito po, ngayon, ang sabi naman ng Panginoon, then He asked them. Ulitin ko po, ginamit po uli yung salitang plural. Ibig sabihin, ang kausap ng Panginoon, hindi lamang po isa, hindi lang si Pedro. Kaya lang, sa 12 disciple na naroon, meron lang isa talaga na nagsalita at tumugon sa tanong ng ating Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, then He asked them, who do you say I am? Ano ba ang inyong masasabi tungkol sa akin? Anong pagkakakilala nyo tungkol sa akin? Okay, sino ba ako sa inyo? Okay? Eto po, sino sa 12 disciple ang sumagot? Sino po? Si Apostol Peter. Amen. Correct. Si Pedro po ang sumagot. Alam niyo, sabi mga kapatid, you are the Messiah. Ibig sabihin, yung Christ, Messiah. Okay? Savior. Okay? Tagapagligtas. The Son of the living God. Amen. Ano ngayon? Ito, maganda, interesting po ito. Nung sinabi ito, mga kapatid, ni Pedro, ang sabi ba ng Panginoon, nagkakamali ka, Pedro? Okay? Ano po, mga kapatid, ang tugon ng Panginoon? Tumugon si Jesus, you are blessed. Mapalad ka. Simon, son of John, because my Father in heaven has revealed this to you. Okay? So, ito po, makikita po natin, mga kapatid. Ang church ay ini-rebuild, mga kapatid. Amen. Una, kay Apostol Peter o sa disciple ng ating Panginoon na si Pedro, nang sabi mga kapatid, yung tamang pagkakakilala niya kay Jesus Christ. Bakit tama? Kasi ginaide siya ng Holy Spirit, mga kapatid, para magkaroon siya ng tamang understanding, pagkakakilala kay Hesukristo. Okay? Ano po, mga kapatid, ang sabi ni Jesus? Because my Father in heaven has revealed this to you. You did not learn this from any human being. Yung kanyang kapahayagan o ang pagkakakilala niya kay Jesus, mga kapatid, hindi po inihayag, amen, ng sinumang tao. Ang kapahayagan, mga kapatid, amen, na ito ay sa pamamagitan, mga kapatid, ng ating Ama sa langit, mga kapatid. Praise God. Hindi po tao. Hindi po
ng sino man ang nagpahayag nito kay Pedro. Kaya dito, yung church ay na-revealed. Now, ang sabi niya mga kapatid, I say to you that you are Peter. Alam niyo bang pangalan niya talaga rito ay Simon? Simon, anak nino? Anak ni Simang? Hindi po, mga kapatid. Praise God. Anak nino, mga kapatid? Son of John. Okay, anak ni Juan. Praise God. Ang sabi po, now I say to you that you are Peter. Amen. Praise God. Napakahalaga po, mga kapatid, ng kapahayagang yan. Alam nyo, kapag tayo napahayagan ng Panginoon, may magbabago talaga sa buhay natin. Praise God. Iibahin ng Diyos, mga kapatid, amen, yung karakter natin. Praise the Lord, Alam niyo ba kung saan tayo nakikilala? Sabihin palang pangalan, kilala ka na eh. Amen ba, mga kapatid? Praise God. So, dito po, mga kapatid, ang sabi po, now I say to you that you are Peter, and upon this rock, I will build my church. And all the powers of hell will not conquer it. And I will give you the keys, amen, of the kingdom of heaven. Whatever you lock on earth will be locked in heaven. And whatever you open on earth will be opened in heaven. Okay? Binigyan po siya ng authority, power ng ating Panginoon, mga kapatid. Praise God. So yan po, mga kapatid, yung kahalagahan, mga kapatid, ng pag-aaral natin dito sa Sunday School po natin. We should understand about the Apostolic Church. Amen. So, ibig sabihin, ang church ng ating Panginoon ay apostolic. Why apostolic? Kasi ang church ay kanyang inihayag sa mga apostoles. Kaya anuman ang ipinahayag ng Panginoon sa mga apostol, dapat parehas lang po ang understanding natin when it comes to understanding apostolic church. Amen po ba, mga kapatid? Pag lumalim tayo sa pagkakaunawa sa totoong salita at aral ng Diyos, hindi po kayo kayang tinagi ng iba't ibang mga aral o katuruan ng iba't ibang mga religion at mga denomination. Okay? Praise God. O, tandaan po natin, mga kapatid, ang nagliligtas, hindi denomination. Ang nagliligtas, hindi sekta, hindi religion. Si Jesus, nung naparito sa lupa, hindi religion ang kanyang itinatag. Ang kanyang itinatag ay kingdom. Amen. Kingdom ng ating Panginoon. Praise God. Hindi siya nagturo ng anumang mga religious teachings, mga kapatid. Ang kanyang katuruan galing sa langit. Amen. Kaya tayo tinuturuan ng mga katuruan galing sa langit. Hindi ka kasi papasok doon pag hindi mo ina-apply yung mga katuruan na itinuturo ng ating Panginoon. Kaya kung gusto mong pumunta doon, mga kapatid, dapat saliksikin mo yung kanyang katwiran, yung kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Ang katwiran ng ating Panginoon ay ang kanyang mga kautusan. Amen. Kaya dapat tayo ay governed by the law and the righteousness of our Lord Jesus Christ. Okay? So as we continue, mga kapatid, about this topic, we will discuss about the reason why, amen, why the church exists, and what is the assignment of the church. Ano ba assignment ng church? Why the church exists? And what is the purpose of your calling? Ano ba ang purpose ng church, mga kapatid?
Pag naunawaan po natin to mga kapatid, kung ano ang purpose, amen, ng ating existence mga kapatid, bakit nag-exist po ang church? Tanda natin, ang church, hindi building, hindi po gusali, bagamat ito ay, kumbaga, ikinukumpara sa gusali, mga kapatid. Praise God. Ngunit, ang totoong gusali, ang totoong bukid ng Diyos ay tayo. The true church is the individual believers of Jesus Christ. Kaya kung ikaw ay nanampalataya kay Jesus, naniwala kang si Jesus, hindi lang tao, but Diyos, amen, ikaw ay isa sa mga church ng ating Panginoon. Now, the kingdom assignment of the church. Ano ba ang assignment ng church? Okay? Praise God. Palagay nyo, ano po ang assignment ng church? Pwede po tayong share ng ating idea, mga kapatid. Amen? Regarding this topic, mga kapatid. The kingdom assignment of the church. Ano ba assignment natin, mga kapatid? Ang assignment po ba natin, every Sunday, attend tayo, yun lang ba, mga kapatid? Pag may mga meeting tayo, attend tayo. Praise God. Although mahalaga yon, mga kapatid, pero hindi lamang yon ang assignment natin, mga kapatid. Okay? Okay. So ito ang i-discuss po natin. Number 1 po, the church is to be God's agency on earth. Kung meron pong agency ang heaven, ito pong lupa ay agency ng, amen, Diyos, mga kapatid. Praise God. So kung meron pong literal na agency, ano ba ang ginagawa ng agency? Nagre-recruit siya, di ba? Nagre-recruit siya ng mga workers. Halimbawa, may open, mga kapatid, na trabaho sa ibang bansa. Naghahanap siya ng mga workers, mga kapatid. Okay. So, ang church, mga kapatid, ay agency ng Diyos dito sa lupa. Okay? Kaya dapat, mga kapatid, alam po natin na tayo ay mga recruiter ng recruiter ng mga taong gustong pumunta sa kingdom. Di ba yung nag-abroad para magtrabaho, dumadaan sila sa agency? Pag hindi dumaan sa agency, delikado yon. Human trafficking yon, mga kapatid. Everybody say amen. Praise God. So, ang church ay God's agency, mga kapatid, upang, amen, sa kingdom ng ating Panginoon ay maraming magiging manggagawa. Ayan ang purpose natin, mga kapatid. Kung tayo ay church ng ating Panginoon, hindi po pwedeng tamad tayo. Hindi pwedeng wala tayong gagawin, mga kapatid. Para Para maging worker ng kingdom ng ating Panginoon. Ang ibig sabihin dito, ang tatrabahuhin po natin dito, mga kapatid, ay yung mga taong makasalanan na hindi pa nakakakilala kay Hesukristo, mga kapatid, ay maipaunawa natin sa kanila kung paano ang pagpasok sa kingdom ng Diyos. Naintindihan niyo na po ba, mga kapatid? Hindi po pwede, mga kapatid, na maglalagay tayo para makarating tayo sa kingdom ng... Kasi iba naglalakay lang, di ba? Para mapabilis ang proseso. Sa lupa, pwede yan. Ha? Kumbaga, bahala ka na sa akin, ha? Bahala ka na, ha? Sa lupa, pwede yun, mga kapatid. Sa langit, hindi pwede. Yung pera mo nga, hindi pwedeng pangsuhol, eh.
Kahit gaano pa karami ang pera mo, hindi. Hindi ho pwedeng ipangsuhol yan, mga kapatid. Kaya yung turo ng reliyon, pag namatay ka, magpadasal ka lang. Oo, kung gusto mo, mabilis-bilis ang pagpunta mo sa langit. Medyo mahal nga lang. May usok-usok yun, mga kapatid. Tapos may mga ano pa yun, may mga, dito, may malakas pa ang kililing nun. Oh, malakas ang kililing nun. Oo. Oh, pupunta ka na raw sa, baga, maalis ka sa purgatorio. Eh wala naman purgatorio sa Biblia. Imbento po yun, mga kapatid, ng reliyon. Mga kapatid, wala pong ganong katuruan sa banal na kasulatan. No ho? Kaya kung ikaw ay worker, agent ka ni Jesus Christ, o makinig kayo ha, ito revelation ng Panginoon, agent ka ni Jesus Christ. Ang ipinakikilala mo sa mga tao na gustong maging worker ng kingdom ng Diyos, ang sabi ni Jesus Christ, you must be born again. Hindi ka pwedeng maging kingdom ni Jesus Christ kung hindi ka naboborn again. Ang ibig sabihin nun, amen, you must be born again from above. Kasi doon ka galing. Amen. That's why, ang kahulugan ng repent, mga kapatid, you are going back, mga kapatid, to your original position. Kasi yung setang repent, yung preposition po yun, mga kapatid. Amen. Ibig sabihin, yung uulitin mo na bumalik ka sa itaas. Yung word na pent, mga kapatid, ang ibig sabihin nun, itaas. That's why, repent, bumalik ka sa itaas. Pag hindi ka magre-repent, bubulusok ka pa ibaba. Naintindihan nyo na po. Kaya mapalad yung nakaunawa. Mapalad ang nakaintindi, mga kapatid. Amen. Kasi meron kang security na kahit mawala ka sa mundong ito, alam mo, heaven ang punta mo. Kaya lang, wag mo na ngayon. Kasi may mission ka pa. Maaring yung mahal mo sa buhay, hindi pa nakakakilala. Alam nyo ba si Pedro, niyaya lang to ng kanyang kapatid? Kaya nakakilala kay Jesus, mga kapatid. Yung kanyang kapatid, amen, praise God. Pinakilala niya lang si Jesus. Oh, yun lang, mga kapatid, praise God. Kaya, kung naintindihan po natin, mga kapatid, ang existence po natin, bakit tayo nag-i-exist? Why the church exists? Because the church is to be God's agency on earth. Marami pang mga tao, amen, iba ang kanilang pupuntahan kung hindi mo sila mahahayagan ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Kaya dapat sanay ka kung paano mag-recruit ng kaluluwa. That's why, kung bakit sinasabi, mga kapatid, yung fivefold ministry, ang purpose ng fivefold ministry is to equip the saints. Yan ang purpose, mga kapatid. Bakit? Amen. Ang fivefold ministry, mga kapatid, ay nag-e-exist. Regalo ng Diyos yan sa church eh. Kasi kung wala yan, mga kapatid, hindi magpapatuloy ang church. Hindi magpapatuloy ang church. Amen. Eh sino mag-ooperate ng church? Mga kapatid, ang Diyos nga, Diyos na eh. Gusto niya iligtas ang tao eh. Eh hindi naman po pwede, espiritu siya. Kaya kinakailangan pa niyang magkatawang tao para i-save tayo. So the church is to be God's agency on earth. Ano una? Basahin natin, the church. Okay. So, ibig sabihin, you are an agent. Ahente ka. Ang iba yung inaahente. St. Peter, ang inaahente. Sun Life. Ano pa? Yung mga
Herbal, wala akong problema dyan, mga kapatid. So habang nag-agent ka ng mga abon-abon, yung mga ano-ano, mga kapatid, sabayan mo ng sharing the gospel. Everybody say amen. Amen. Oh, huwag tayong mahiya, mga kapatid. So, isang araw, mga kapatid, kung tayo ay magpapa-equip, wala pong anak ng Diyos dito na walang alam kung paano mag-share ng gospel. Kasi, next week, mga kapatid, babalik po yung training natin dito. After ng service natin, dito na tayo kakain, mga kapatid, yung mga willing matuto kung paano magiging agent ng ating Panginoon, amen, magkakaroon po tayo ng training. So, kaya napakahalaga talaga ng training. Pag tayo, mga kapatid, hindi tayo tinitrain, mga kapatid, amen, hindi ho tayo matututo. Ang problema po sa mga hindi natututong mga mananampalataya, nagiging religious na lamang. Totoo po yan. Maraming mga religious sa loob ng church, mga kapatid. Praise God. Na hindi nagagamit, mga kapatid, yung potential. Lahat tayo may potential. Huwag nating sabihin wala tayong kakayanan. Hindi ka nilikha ng Diyos, mga kapatid, amen, na hindi ka niya bibigyan ng kakayanan. Actually, hindi ka makakasurvive sa mundong ito kung wala kang ability. Lalo magsabing amen. Lahat ng tao meron yan. Huwag nating sabihin wala tayong ability. Lahat tayo ay merong ability. Yun nga lang, yung ibang ability natin, natatago, natutulog dyan sa loob ninyo na kinakailangang gisingin para lumabas yung potential na meron kayo. Lahat yung magsabing amen. Praise God. So ano yung una? The church is, sabay-sabay tayo, basahin natin. The church, God's agency on earth. Sabihin mo, agent ako ni Lord. Di ba? Sino po ang kumokontrol sa inyo? Si Lord. Kapag hindi si Lord ang kumontrol sa iyo, gambling Lord ang kukontrol sa iyo. Wala kang ibang panaginip kundi numero. At ang mga ka-fellowship mo ay yung mga kamadyong mo. Praise God. Number 2, the church exists not for heaven, but for the nation. Bakit mag-exist pa ang church kung ito ay para sa langit? Hindi na natin kinakailangang mag-repent pa. Everybody say amen. Hindi na kinakailangang tayo magsisi pa, mga kapatid, at tumalikod sa ating mga kasalanan. Praise God. Kasi nga, bago tayo maging church, ide-develop pa tayo. Saan tayo nag-start? Yung po revelation, mga kapatid, ng church. Number 1. Ano yung number 1? Believer. Okay, tama. Dapat kang maging believer. Maniwala ka sa inaalok ng kingdom. Amen, mga kapatid. Praise God. Pangalawa, yung believer nagiging disciple. Okay? Kapag na-equip na tayo, mga kapatid, tayo ay nagiging church. At nagiging saints, mga kapatid. At kapag nangyari yon, mga kapatid, yung 4 na process na yon, mga kapatid, amen, meron kang malaking chance na mararapture. Everybody say amen. Praise God. Ibig sabihin,
The church exists not for heaven, but for the nation. Kulang ng T, the nation. Ang ibig sabihin nun, mga kapatid, para sa buong sanglibutan. Kaya nga ang gospel, utos ng Panginoon. Go and preach the gospel to the whole world. Every nation, mga kapatid. Amen. Must proclaim that Jesus is Lord. Amen. Praise God. Number 3, the church is not to establish a religion, but a governing influence to the nation. Hindi daw po, mga kapatid, amen, ang church ay isang religion. Okay? Praise God. But a governing influence to the nation. Kasi nga kingdom eh. Kingdom. Ang church ay kingdom. Kung may kingdom, may king. Everybody say amen. At kung may kingdom, may governing laws, mga kapatid. Amen. Merong mga batas na umiiral. Hindi po pwede na isang kaharian ay walang batas. Imagine ang Pilipinas kung walang batas. Okay? Tingnan natin ang traffic situation sa kalsada. Pag walang nagmamando ng traffic, okay, magulo yan. Pag walang traffic signs, magulo yan. Araw-araw, may aksidenteng nangyayari. Yun ang meron ng traffic sign eh. Meron ng traffic aid. Meron pa rin nangyayaring problema. Praise God. Why? Kasi, mga kapatid, pag walang batas, magulo. Amen. Kaya sa kaharian ng Diyos, may batas. Okay? Ang batas po ng kingdom ng Diyos ay ito. Dito. Kaya, ang buhay natin, mga kapatid, saan po, mga kapatid, natin binabase ang buhay natin? Dito po natin binabase ang buhay natin. Kasi tayo ay kingdom citizen. Hindi po pwede na kingdom ka ng Panginoon, nasa kaharian ka ng Panginoon, pero ang lifestyle mo ay worldly. Hindi po pwede yun. Mga kapatid. So, iyan po yung pangatlo. Pang-apat, amen, the church is to be the training program for reigning. So, ang church ay training program for reigning. Ang ibig sabihin, mga kapatid, amen, kailangan po ang church ay nagde-develop ng mga worker ng kaharian ng Diyos. Ang dinidevelop natin dito o ang pinoproduce po ng church natin dito ay leader. Hindi po member. Praise God. Magsisimula ka sa pagiging member, pero hindi panghabang panahon yan. Kaya nga disciple tawag sa iyo hindi member. Member, tagasunod lang yun, mga kapatid. Pero yung disciple, leader yun. Naintindihan nyo ba, mga kapatid? Praise God. Kaya pagka nabuksan, mga kapatid, ang ating kaunawaan, hindi po magiging maliit ang tingin natin sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Praise God. Ito ay challenge sa atin ni Lord, mga kapatid. As a kingdom worker or agent of the kingdom of God, mga kapatid, dapat mag-train ka. Amen po ba? Praise God. Yung mga magagaling na mga worker, hindi naging magaling yan, mga kapatid, agad-agad. Nag-train yan. Nagsanay yan, mga kapatid. That's why ang church ba dapat mayroong pong training? O palagay nyo, ang church ba dapat mayroong training?
Yes. Kasi hindi ho tayo makakapag-produce ng kingdom worker ng Panginoon kung hindi tayo magte-train. Everybody say amen. Praise God. So, kailangan po natin yun, mga kapatid. Kailangan po nating tayo ay magpa-develop. Tayo ay magpa-equip, mga kapatid. Praise God. Dapat ang lahat ay sanay. Pagdating, mga kapatid, sa pag-evangelize, sa pag-win, sa pag-consolidate, mga kapatid, at sa pag-train ng mga next leader, mga kapatid. Praise God. Ang church, hindi po mahihinto, hindi magsasara. Magsasara lang yan kapag wala na tayong napoproduce na panibagong bunga. Imagine, kung lahat tayo rito ugod-ugod na, mga kapatid, ay mga uugod-ugod na, ilang panahon na lang yun, mga kapatid. Paano kung mawawala na tayong lahat dito? Who will be the next generation? That's why, mga kapatid, binibigyan natin ng importansya ang mga youth sa church, mga kapatid. Why? Because our youth is the next generation. Sila po yung magpapatuloy, mga kapatid, ng church. Good morning. Welcome po kayo sa church. Bro, good morning. So, pag wala na pong papalit, mga kapatid, sino na po ang tatayo? Sino na po ang magpapatuloy? Amen. Alam niyo ba yung magandang legacy ng ating Panginoon? Ang magandang legacy ng ating Panginoon, mga kapatid, ay yung pagtitrain niya sa kanyang mga disciple. The greatest strategist, mga kapatid, ay walang iba kundi si Jesus. Bakit siya nag-train ng 12? Kasi alam niya, limitado lang yung kanyang galaw sa mundo. Alam niya kung hanggang kailan lang siya mabubuhay. Alam niya mamamatay siya, mga kapatid. O kayo ba, alam niyo, mamatay din kayo? Huwag niyo sabihin, hindi niyo alam. Alam niyo nga birthday niyo eh. Yung nga lang, pagkakaiba nung alam niyo yung birthday niyo, kailan kayo pinanganak. Yung mamatay, hindi niyo alam kung kailan. Kaya nga, habang tayo nabubuhay, huwag nating sayangin ang pagkakataon na makilala natin si Jesus sa buhay natin. Kasi hindi natin alam. Amen, Sister Marites? Hindi natin alam eh. Kaya, kung meron tayong security, hindi yung security bank. Para maging secured ako. Lahat ng pera ko sa bangko, ilalagay ko. Dito sa bangkong ito, security bank, para secured na secured. Pangalan pa lang, secured na. Hindi yan ang mahalaga. Hindi mahalaga yung kayamanan mo. Ang kayamanan mo, mawawala, maglalaho. Okay? Lilipas, kukupas, mga kapatid. Katawan mo nga, lumilipas yan eh. Sa umpisa, ubas yan. Pag nagtagal, pasas na yan. Amen ba, mga kapatid? Kaya kahit anong paganda mo, kahit ano pa ang kahit na kapatid, mababanat na lang at mababanat na yan. Kaya yung mga nagpapabanat, di tumatanda. Sabi nung isang kumaring ganda ng dimple mo. Mari, atin-atin lang yan. Pusod ko na yan. Ay, kakabanat eh. Yung pusod ko napunta na rito eh. Kaya kahit ano pa, mga kapatid, ang gawin natin, amen, may hangganan tayo.
Sabi, bulong mo nga sa kanya, may hangganan ka. Amen? Wag nating baliwalain yung opportunity na nakakilala tayo kay Lord. Kasi ang buti ng Diyos. Sir Juliet, ang buti ng Diyos. Imagine, sa edad natin ito, binigyan tayo ng chance. Amen. Na maunawaan natin ang totoong relasyon sa Panginoon. Hindi religion, but relation, mga kapatid. Amen. Praise God. Ang kailangan po natin. So, church, cultivate your relationship with God. Maintain your relationship with God. Amen. May mga bagay sa mundong ito na hindi forever. Huwag mong hayaan na ang relationship mo sa Panginoon ay maputol nang dahil sa mga problema sa buhay at pagsubok sa buhay. Amen. Kahit anong ganda ng gusaling ito, kung hindi ito mini-maintain, mga kapatid, amen, ng maintenance, isang araw, kukupas po ang pinturang ito. Isang araw, magkakaroon ng mga lumot ito. Isang araw, mga kapatid, mapupuno ito ng mga anong tawag dito? Agiw. Amen. Dahil walang nagme-maintain. So, as long, mga kapatid, na ang gusaling ito ay name-maintain, nagiging bago po ito sa ating paningin. Kaya tingnan nyo, may mga building po na almost 50 years na pero parang bago pa rin. Alam niyo kung bakit? Kasi name-maintain. Pag pinabayaan natin, mga kapatid, masisira po yan. Ibig sabihin sa relationship sa Diyos, huwag nating hayaan na lumain, mga kapatid, at masira yung relationship natin dahil sa ating kapabayaan. So, let's maintain our relationship with God. Amen. So the church is to be the training program for reigning. Okay? Tandaan natin, maghahari ng 1,000 taon. Amen. Ang mga banal, kasama si Jesucristo. Mga kapatid. Kaya dapat tayo ay maging train tayo, mga kapatid. Amen. Sapagkat ang atin pong pinaghahandaan ay yung advancement ng kingdom ng Diyos. Everybody say amen. Number 5, the church is what? Designed to equip the believer to lead in his area of gifting domain. Ulitin ko po, may potential po na inilagay ang Diyos sa loob natin. At bawat isa sa atin, mga kapatid, ay meron pong kakayahan, mga kapatid, na mag-lead sa isang gawain. Amen po ba, mga kapatid? Praise God. Why? Because the church is designed to equip the believer to what? To lead in his area of gifting domain. Kaya lahat tayo rito, meron tayong kakayahan na magagawa natin sa kingdom ng ating Panginoon. Okay? Maring magkakaiba-iba yung gift na meron tayo. Pero bawat gift na iniligay ng Diyos sa atin, mga kapatid, binigay yan ng Panginoon para para magamit sa kanyang kaharian. Hallelujah. Kaya nga po, ang church ay designed not to cease. Hindi po para huminto. Hihinto lang ang church kapag wala na pong produkto.
na na inilalabas. Parang isang kumpanya ng jeans. Kapag wala na pong mga inilalabas na produkto ang Levi's, isang araw magsasara po yan. Ang anumang kumpanya na hindi na nagpo-produce ng kanyang produkto, hindi na po yan magtatagal. Malulugi po ang kumpanya. Praise God. Ganon din po sa church. Kapag ang church ay wala pong na-produce na mga disciple o leader sa loob ng church, ang church ay magsasara. But the church is not designed to cease. Hindi po dinisign niya ng Diyos na magsara. Kaya nga, naglagay ang Diyos ng apostol, amen, ng prophet, ng teacher, mga kapatid, ng pastor, ng evangelist, mga kapatid, to equip the believer. Naintindihan po natin, mga kapatid? Praise God. Kaya, yan po yung sinasabi, mga kapatid, about the kingdom assignment of the church. Amen. So, what is the mandate of the church? What is the mandate of the church? Number 6. Okay? The church mandate is to influence and restore mankind to God's original plan. That is the mandate. Kaya lahat tayo, mga kapatid, ay may mandato galing sa Panginoon. Anong sabi? Dapat meron kang influence. Tandaan po natin, kapag ka hindi po church ang nag-train sa iyo at nag-equip sa iyo at nag-influence sa iyo, maraming influencer ngayon sa social media. Nakita niyo, mga kapatid, kung anong bago sa Facebook, kagat tayo. Ngayon, bago yung di ba? Yung mukha mo parang Cinderella, mga kapatid. Parang ang ganda-ganda mo. Pero sa personal, mga kapatid, napakaganda. Tama yun, sabi niya, pangit ko naman dito. Kasi yung totoong ganda sa personal daw, sabi ni Father. Influence, mga kapatid. Amen. So, dapat wag nating gawing motto yung yung sinasabi ng mundo. If you do not beat them, sabi, then join na lang. Ha? Yan kanta mo ngayon, kaya enjoy na lang kayo. Let's have all the good time. Kapatid, ito po yung 6 na kingdom assignment ng church. Number 1, the church is to be God's agency on earth. Number 2, the church exists not for heaven, but for the nation. The nation po yan. Number 3, the church is not to establish a religion, but a governing influence to the nation. Number 4, the church is to be the training program for reigning. Number 5, the church is designed to equip the believer to lead in his area of gifting domain. Number 6, the church's mandate is to influence and restore mankind to God's original plan. Kaya tandaan po natin, mga kapatid, tayo ang dapat mag-influence sa sanglibutan. Hindi po tayo ang dapat ma-influensyahan ng sanglibutan. Kasi kapag tayo ay nagiging worldly, mga kapatid, you are not belong to the true church. Amen. Praise God. Kasi tayo bilang God's agent, okay, ng kanyang kingdom dito sa lupa. Parang ito po yung
agency ni Lord para sa kingdom. Okay? Sino man po yung gustong papasok sa kingdom ng karya ng Diyos, kung dito sa area na ito, mga kapatid, amen, i-promote natin ang kingdom ni Jesus. Kaya, ihanda lang natin, mga kapatid. Hindi kasi pwedeng susugod tayo na hindi po tayo trained. Kaya meron tayong training, mga kapatid. Lalo na yung mga, praise God, gustong maglingkod kay Lord. Okay? Lahat po pwede, mga kapatid. When I welcome ko po, next week mag-start na po tayo rito. Mamaya yung announcement, mga kapatid, ay i-announce po yan. Praise God. Okay? So, po, mga kapatid? Amen. Yung mga bagay na natutunan natin din po sa 6 na kingdom assignment ng church. Okay? Ano ba ang application po nito sa iyo? Okay. Sige, magkaroon tayo ng ilang minuto na pag-share, mga kapatid. Amen. Sa bagay na ating natutunan. Praise God. Tayo natin yung merienda. Nagluto tayong merienda para praise God. Pagkatapos po nitong ating Sunday School, ay magme-merienda po tayo. Praise God. Okay, sige po, mga kapatid. Ano po yung bagay, saan po rito yung naging maliwanag sa iyo itong assignment na ito, mga kapatid. Okay? Pag sinabing assignment, ano ibig sabihin nun? May assignment tayo. May gagawin tayo, di ba, mga kapatid? Okay? Pag hindi po natin nagawa yung assignment, ano kaya magiging grado mo kay Lord yan? Pagdating ng accountability. Tandaan natin, ang Diyos ay nagbigay sa atin ng ayon sa ating kakayanan. May pinagkalooban ng Diyos ng 5 talento, may 3, may 2, may 1. Okay? Kapag ang talento na yan ay hindi nag-produce, hindi po nag-multiply, lahat tayo mananagot. Hindi mahalaga kung 5 yan. Kahit 1 lang yan. Pero yung 1, kinultivate mo, okay, dinevelop mo, ininvest mo. Pero kung kaisa-isa na lang ang ginawa mo, tinago mo pa. Ano mangyayari doon? Hindi magbubunga. Kumbaga, nanatili sa kamay mo, hindi mo pinakawalan. Amen ba? Kung magbi-business ka, ayaw mong pakawalan yung puhunan mo. Tutubo ba yan? Sir Juliet? Hindi pwedeng titingin ka lang sa bayan. Ang gaganda ng isda. Kano ba yan? Mahal. Kaya ayaw mong pakawalan, nangihinayang ka eh. Kaya dahil namahalan ka, umuwi ka na lang. May punan ka, di gamitin mo kung ano meron sa'yo. At least, mga kapatid, pagka ikaw ay nanampalataya sa Panginoon, kasi iniisip mo kasi baka, pero kung pinasa Diyos mo yan, alam ko, hindi ka pabayaan ng Panginoon. Amen. Praise God. Pero, kung nag-aalinlangan ka, wala. Ang mananaig sa'yo, takot, baka malugi ka. Pero kung may pananampalataya ka, Lord, alam ko po, medyo mataas ang puhunan, pero I believe. Naniniwala ako sa iyo, Panginoon. Hindi ako malulugi rito. That is faith. Kasi pagka nawalan ka ng faith, mga kapatid, hindi ka pumapasok sa supernatural realm ng ating Panginoon. Nandito ka lang. Ang realm mo, nandito lang.
Hindi tumataas ang level ng pananampalataya mo. Tandaan nyo ha, ang faith may gamit. Yung mga bagay na imposible na mangyari, gamitan mo ng faith. Kasi doon ginagamit ang pananampalataya. Amen po ba? Pag hindi mo na kaya, doon gamitin mo yung pananampalataya mo kasi hindi na ikaw ang kikilos doon. Ang kikilos doon ay Diyos na. Everybody say amen! Woo! Hallelujah! Bro, andyan ha? Nandyan ha? Okay. Tumayo tayong lahat mga kapatid. Praise God. Kunin natin ang ating Sunday school. Imagine mga kapatid, yan lang ang ating pinag-aralan pero dami nating natutunan diyan. Praise God. Okay, tayo mga kapatid. Praise God. At pagpalain po tayo ng Panginoon sa mga bagay na ating narinig at patuloy po na i-bless tayo ni Lord. Amen. Sa atin pong pag-aaral sa Sunday School, mga kapatid, marami pa po tayong aaralin dito. Napakarami po, mga kapatid. Amen. When it comes to cultivating, mga kapatid, our faith, mga kapatid, marami po tayong matututunan sa ating pag-aaral. Let's pray, mga kapatid. Brother Ed, paki-pray na po yung ating Sunday School at sa atin pong closing prayer sa Sunday School. Praise God. Brother Ed, pray na. Praise God. Okay, mga nanay, paki-ayos po yung ating merienda muna tayo. Paki-ano lang po yung ating